episode 3 na ating crash course for PHP MySQL. And we actually continue on how can we retrieve data from the database at i-display natin via PHP processor. So dito tayo nag-stop last time. And this alone will not retrieve data. So dito kasi, we are actually sending query to the database. Now, sa select kasi, we are retrieving data from the database. So, the query is good, but ano yung magiging variable nung na-retrieve natin or ano yung variable na magsasend pabalik sa atin ng data. Kasi nga, si delete, si update, at the same time si create are one-way query. What do you mean by one-way query? Pag in-execute mo yung query, yan, wala na kailangang ibalik wala na kailangang ibalik si database na any info. So sabihin lang niya na one week, okay? No data will be uh, returned. Okay? So itong mga queries na to is just one-way queries. Ibig sabihin, pag nagawa na natin to, hindi na natin or hindi na kailangan mag-reply ni database ng any data. Si read, on the other hand, is another story. So si read should stop or should start saving data or saving response with the from the database. So let's have the data to be saved. Yan. So dito kasi, selecting all from database, hindi tayo nagsisend tayo ng query pero may binibigay sa atin na response si database. And that response should be saved in another variable, such as data. So, the response na binigay sa atin ni database will be saved into a variable na data, or let's say data 1 para hindi kayo ma-confuse. And by that, meron tayong object or merong object from the database na nakasave doon sa data 1. So data 1 now is an object. Meron siyang lamang data. So how can we extract that data? We actually send a request. The database returned that response with the request with the data na nakasave dito sa data 1. So let's see kung, sige, i-print lang natin siya manually. So, echo, try natin siyang i-echo dito. So, error. Hindi niya kaya i-convert yung string. MySQL result could not be converted to string since the data is inside an object. So, ba't natin yung data? Data 1 is equals to 1. Then, let's have a checker. Or, how can we know na may na-response or meron nga ba talagang binalik na data si database? Check for the response. So, paano natin ma-check kung meron nga ba talagang nahanap to or meron nga ba talaga siyang nakuha? So, we use if statement followed by a condition. So, the condition means what will be the condition? If meron daw or if data 1, okay, if the data 1 daw is meron siyang number of rows na greater than 0, then we print siya ng echo data has been retrieved. Else, no data has been retrieved. So, try mo natin to para gumagana siya or let's see kung gumagana siya. So, no data has been retrieved. Wait lang. Baka mali yung else ko. Else. Yan. So, meron siya nakikitang data. May nare-retrieve siyang data kasi nga yung number of rows from the data 1 is greater than 0. Now, how can we actually print that? So, i-enhance lang natin to. Tanggalin natin siya dyan. And we will use a while loop. Alam naman natin si while loop.
As long the condition is true, mag-loop pa din siya. So while, so mag-take tayo dito ng dollar data handler, handler is equals to dollar data 1, dollar data 1, then arrow fetch associated data or fetch assoc. So, eto na yung bago. Kanina, meron lang tayong dollar query, dollar con error. Ngayon, yung na-retrieve natin na data from data 1, i-fetch daw natin yung associated data or fetch the associated data inside ni assoc data 1. At isi-save natin siya dun sa data handler. So, para hindi nakakalito, let's rename this na lang as row. Kasi alam naman natin sa database, kada row is an individual data. So, row, then let's use the echo. Okay? So, echo, lagyan natin siya ng label, employee name, colon, then, paano natin siya ididikit doon? Sa PHP, ang concatenation natin, hindi plus. That will be a dot. Okay? So, dollar $row, since alam naman natin na object siya, row, anong pangalan nung column na yan? So, employee ID, row, employee ID. Then, let's have a statement dito na BR or break. So, si PHP, it can read this as HTML. As long as meron siyang double quote at ini-echo mo siya, mababasa ni PHP to as an HTML document. So PHP plus HTML creates logic behind that. So save natin to, then refresh natin itong front page. So nireturn niya lahat ng data exactly how they are stored here in the database. So, next ko muna to. Ayan, wala naman to purpose. Yan. So, kumplituhin natin. Hindi lang employee name. So, employee name, mag-add pa tayo. Employee, hindi pala name pala yun. Employee ID pala yun, sorry. Employee ID, followed by employee first name, habang nga lang siya. Then, employee last name, then, employee age. Make sure na the column name matches with the column name doon sa database. So, dito, first name, instead na employee ID dyan, it should be F name. Then, so last name naman yung hinahanap ito, nakakoncat siya sa F name, so, L name pala rather, so L name. Then lastly, this will be H. Try natin kung makaka-retrieve siya. So, meron siyang na-retrieve na dito kasi wala lang sa bog. So, let's tignan na natin kung pwede natin tong i-bend or um, baliin. Like this. Para makita lang natin yung structure ng ating rows. So, ganyan. Medyo sabog-sabog siya. Try natin magkaroon ng another delimiter here. Such as, I don't know, tab siguro. Or space siguro. Sige. Mag-add tayo dito. Tapos dot. Since i-connect kasi natin siya doon sa pangalawa. So, lagay tayo dito ng madaming space. Siguro 1, 2, 3. Ayan. Dito din. Ayan. Dito din. Ayan. So, first, so meron naman siyang konting improvement when it comes to that
um, returning of the data. So, at least na-retrieve natin yung data, hindi lang natin siya ma-display pa ng maayos. So, what else? Mm, let's have, uh, let's create a table here. Parang gusto ko siya mag-create ng table dito. Or hindi, sige. I-ano na muna natin to, i-expound muna natin itong statement na to. So, maglalagay ako dito ng where, siguro where age is greater than, let's say, 20. Meron ba tayong age dito na may 20? Greater than 20 lang. So, ito yung initial. So, pag na-refresh ko to, alam naman natin sa PHP, magre-reload ulit to. And, lalabas, oh, no data has been retrieved. Less than pala to. Sorry, greater than pala yan. So, wala naman siya nakitang 20 years old kasi doon, so no data has been retrieved. So, refresh natin to. So, labas lang yung mga age na greater than 20. And, siguro age is uh, greater than or equals to, hindi, or equals to or to or na lang yan, or 18. Hawa ka ng 18 no 20. Greater than, less than 30 na lang. Less than 30, less than or equals to 30. So, kukunti na naman to. May 35 kasi dun, no? So, refresh. Okay, wala dapat mas mataas sa less than or equals to, naka-or pala to, end na lang to, end. Yan. Yan. So, wala nang 30 something. Ngayon, gusto ko siya nakasort. So, order by, nasa labas pala tayo nung, ayan, nasa labas pala yung statement. Order by each ascending. ASC, or ascending. See, nakasort siya by each ng ascending manner. Bakit first yun? First pala, sorry. First, so, refresh natin siya. Ayun. So, meron siya, ayan. So, good siya for this. So, how about we create or we echo, we create a table. So, echo, then double quotes, table. Uy, meron tayong table na element. So, table, then, table. Ayan. So, actually, si PHP, it can read this. Okay? Kaya nang basahin yan as table. So, TH pala. TH muna. Then, another TH, then TB. Hindi pala TR muna. Mali na tayo. TR or table row. Then, table data or DB. DB. What will be the data? Let's see, name. And TB. And let's close the TR or table row. So, meron tayong name. Ano yun? Hindi, ID pala. Employee ID. Make sure, ano to nasa loob tayo ng print ng echo. So, first name, then followed by last name,
then followed by the H. Ayan. So, try natin siyang, check natin kung gumagana nga ba itong buong echo na to. Dun sa front page. Okay? Wait lang, parang hindi ko makita yung table. I-disable ko muna itong isang echo. Meron siyang table, pero umuulit-ulit yung ating eto. So, hindi dapat nandito to, kasi hindi dapat siya naglo-loop. Yan. So, ganyan siya. Isa lang. Okay? So, lagyan natin siya ng style. Border. Let's say border 1px solid. So, ano pa na to, no? It should be single quote. Single quote. Solid black. Tingnan natin kung meron siyang response. Ayun. Tapos, border solid black. PR border solid black. Meron naman siyang uh, property doon. So, how can we create the rows naman? So, alam natin tong table na to. We have the row. Okay? So, paano natin lagyan ng rows? So, create tayo ng another row here. So, instead na dito yung end ng table, dito siya, okay na lang dyan. Ito na lang yung PR. PR. Naka-echo pa din na. So, echo. CR. PR. Then, ED. E, followed by ED. The ED should contain the data. So, dot dollar row. Dapat naka-dot dito. Para then semicolon. Dot, yan. Para mabasa niya pa din ito. Double quotes TD. Then, concatenate ito. Yun. As long as gagana to, hindi dapat, gagana lang si, marinig niya to sa HTML, pero si dollar $row, dapat ma-read niya as a variable. So, dollar $row, let's see, row, i-paste ko na nga dito yun, yung kanina, yung madami. Kaya hindi na tayo mag-isa-isa. Yan. So, dollar $row, employee ID, employee ID, then, dot, then, i-close natin yung TD. Dapat naka-close si TD. Close, close si TD. So, ulitin lang natin to. Yan. Sige, ganito na lang para makita nyo na diretso. So, sa table row, may table data. Sa loob ng table data, this is the table data. Okay? So, since hindi pa natin ika-cut na ganyan, so, hindi pa matatapos yung table row. Since hindi pa kompleto yung table data. So, ano yung table data na sinasabi mo? Wala pa yung name, age, and everything. So, let's add here. Wala pala yun. Dito na lang siya. Para meron siya yung template. Yan. Dapat it should be that.
that may not go. Then, notes. Make sure na ito nga, dapat hindi iba yung color dapat yun. Then, F-name, F-name, name, name, F-name, then cut ko to, copy ko to, then paste, L-name, then finally, DH. Oops. So, kanina, gumagana naman to, pero wala siyang table, sabog. Ngayon, error dito. Let's find that. Ayun, sobra pala ng dot. Sobra pala ng dot. Ayan. PR, concatenate TD. So, let's see kung meron siyang output. Ayun, mukha na talaga siyang table. So, ayun, nag-output siya as a variant table. Nag-output siya as a variant table na naka-arrange via tr, tr, td, at na-concatenate siya using the dot. So, pwede naman ganyan, dikit-dikit. Wala namang problem yan. As long as mabasa niya as a table. Table, tr, tr. So, try na natin if ikakat natin to dito at the echo or the final part ng table is inside or outside ng ating double quotes. So, wala yung PR ko dito. Madedetect niya kasi as double quote yan. Ito, ganyan na lang. Then, there. Okay. Ito, meron siyang sinasabing if, ito, wait lang. Selected while, meron siyang, ito, semicolon. Yun. Meaning the table starts here, the table header starts there, then the data per rows, then the ending of the table. Unmatched daw. Meron na pala kasi doon. Ay, sorry. Then, the table. So, add tayo ng, sa lahat ng table rows, lahat tayo, ilagyan natin to ng, let's say, style. Ganun din, border is equals to 1. So, then, here, border, yes. Let's say collapse na lang. Border collapse. Collapse. Ano kasi properties ng data? Kasi buong table na to eh. How about border? Solid na. So, nasa design na naman tayo. Design issues na naman. So, borders, 1, 3, ano kasi lagyan yung rows? Style is equals to border and solid lang. Okay. Check natin kung magana kung red. At magana naman siya pag red. How about this? Siya naglalagay ng borders. How about margin? Yung margin. PR style. I think hindi siya doon.
Try natin 'to sa mismong TV. Ayun, sa TV pala siya. So, yun. Then, table, border, let's see, it's collapsed. Hindi siya nagka-collapse. Siya. Ayun. Okay, okay na to. Meron pa din naman siyang improvement. Meron pa din siyang improvement when it comes to the design. Ay, hindi pala dito pala. Baka border spacing yun. I forgot it. Border spacing. Siguro yun. Collapse. Hindi. Hindi siya border spacing. Ay, check natin kung paano kasi yung collapse. I forgot. Ayan. Okay. I think okay na to. So this is how can you actually show the retrieving from data and presenting it into the front end. So this is the very traditional way. If you want, if you just want to see the data on your own, ito lang yung gagawin nyo. Pero kung gusto, technically kasi gusto ko siya naka-table, so you will revert back to that table na table na um, HTML. So, text ko to. Sige, gawa ko ng two versions. Just for you guys. So, gawa ko ng version 2. Gawa ulit ako ng isa pang PHP. So, table, then PHP. So, since kailangan, sige, i-run natin to. Tanggalin ko, tanggalin ko to. Yan. Tanggalin ko yan. And tanggalin ko ito. Kasi technically ito lang kailangan natin. Sa may while, ito. Then, paste ko dito yung ito. Ito yung traditional. Okay. So, try natin i-run ito. Pangalan niya table.php. Table.php. Oh, hindi daw niya makita si on. Connected ba tayo? Technically, hindi. So, we will use the include na term. Include notes or include con.php. Sabihin kasi, no, includes, ah, sige, i-continue na lang sa, sa episode 3 yan. Yung mag-includes tayo. Kunin natin siya dito. On, okay? So, ganito lang siya. Very patchy, hindi siya maganda, hindi siya maayos. Compare natin dun sa isa, dun kay con. Compare natin siya dito. So, ito yung match better or mas maganda. Since na-applyan siya ng front end or HTML elements. So, ito yung patchy. Ito yung maganda. May cons. Yun. So, compare the difference. Compare them and see the difference. So, patchy itong isa hindi. Sir, ano pong kagandahan ng itong patchy? Kung gusto mo lang makita kung may nare-retrieve na data, okay to. Pero pag sinabi ko kasi na it should be displayed something like this, papasok at babalik pa din kayo doon sa HTML tables. So, I guess that's it for episode 3 na ating crash course for PHP. So, actually, we discussed, i-wrap natin yung discussion today. So, ito lang yung ginamit kong
query para makapag-retrieve ng data, and I save the data into a variable 1. So, ang check itong if statement na to, if the number of rows is greater than 0, sa kanya i-execute yung if statement. If dito pa lang, wala siyang nakita or the rows that the database replies is 0 or less than 0, sabihin niya na walang data na na-retrieve. For example tayo dito. Mag-end tayo dito, tapos pangalan niya will be Ramos or fname, fname niya will be equals to, let's say, Axel. Yung database, may data ba tayo na may Axel siya na fname? Employee data. Check na natin. Medyo malabo na may ganon na yung age niya is less than, greater than 20 tapos, pero check natin kung may mariretrieve siya. No data retrieve. Ibig sabihin, wala siyang nakita na yung first name niya is Axel at the same na meron siyang age na less than 20. So, but, let's try nga na may age siya na 22. Equals to 22. Tapos yung name niya will be Emily. Emily. I think may lalabas siyang isa. Si Emily Davis. Yung niyang output. So, again, that's it for the episode 3, which is the using reading from database. So, we discussed the two na pwede pala siyang i-display using HTML table or just the data itself. Yung data itself, okay lang kasi medyo patchy to. Itong isa, pwede yung naka-HTML table siya. So let's proceed with episode 4 na mag-ano na tayo, the data should not from code, pupunta na tayo dun sa HTML form to PHP logic to Apache, then to the database or the DBMS or the MySQL. So ito yung episode 4